kayo pag-abot. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? The speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Opo, salamat ha. Damo nga salamat. Thank you sa pag-api mo kay Eric. Siyempre, sagot ni Tambay. Siyempre, parang inamin niya ron. Siyempre. Mali po yun. Ha? At anyway, parang lilitsunin siya sa Philippine flag. Wag naman po. Wag naman. Ha? Wag naman. Nagulat tuloy dito si Speaker Romualdez, no. Well, nagtatanong lang magtatanong lang ako. Hindi po siya tinatanong ko kayo. Sa tingin ninyo, nitong maman to ipapatawag sa kamera. O kaya bibirahin ito ni Franz Castro, grave threat. Di ba kasasabihan na ito, may grave threat? Oh, attempted homicide. Naku, huwag kong banggitin. Sabi ni Jean Corpus, halatadong di siya welcome sa mga Pinoy sa Japan. Ay, si Banat Bay welcome sa Japan at saka Mocha Girls. Siya hindi. Tutusukin ng stick. Hindi kung talagang magiging delikado ang buhay ni... Wag naman ayaw natin maging delikado buhay niya. Pero napakapangit kung sa stick. Para siyang nilitsyon doon. Naku. Magagalit yan si Tambunting. Ay, patawag mo kay Tambunting. Ay, imbestigahan yan sa Kongreso. Ayan ba? Ay, planado? Attempted? Toot! Patawag mo. Patanggalan mo lisensya. Tapos sulatan nyo ang DOJ para patawag dito at kansilahin ang passport. Ibalik sa Pilipinas yan. Yari ka. Alam mo naman. Di ba, naalala niyo yung tinawag na tambaluslos ni Saras ito? Di ba? Ano lang yan, tahimik lang siya dyan, tahimik lang siya noon. Akala mo, walang gagawin. Babawi. Sabi ni Kenneth TV, tambunting. Nako. Hindi, wag. Pangit ning wag niyong gagawin kay Tambunting to, yung i-stickin niyo rin. Wag, para niyo silang nililitsyon. Wag. Wag po nating gagawin 'yon, Sabi ni Pinoy News Files, baka ipatawag yan ni Nograles. Isa pa to si Nograles, Daanan lang natin saglit. Ito si Nograles. Pagpaumahin niyo po, Ito si Nograles. Congresswoman. Ang tapang makabanat sa Kongreso. Pagdating dito sa interview, narinig nyo? Yung interview niya kay Karen? Walang yan. Akala ko magti-TikTok si Nograles. Napanood nyo? Alam mo yung sagot? Sasagutin na lang daw niya sa TikTok? Pambira. Oy, anong nangyari sa'yo, Nograles? Sa Kongreso, napakatapang mo, napakasuplado mo. Hindi, di ba? Totoo naman, magtanong siya. Pailing-iling, parang napakagaling, Hindi, ito, sorry this is my personal opinion. Wala ka po magagawa. Talagang ginawa siyang tanga doon ni Karen. Oo, ginawa siya. Ito palang si Nograles, parang ang talino niya ay doon lang sa talino at angas niya, doon lang sa alam niyang hindi pwedeng pumalag. Si Karen hindi niya pwedeng ganunin. Ginawa siyang tae ron. Hindi ko sinasabing tae ka, ma'am. Yung nangyari,
Wala, hindi siya nakasagot. Akala ko kukuha ng ano, ng, background music at, magti-TikTok. Gano'n, hindi siya talaga makasagot at ako'y nabilib naman din kay Karen Davila. Ako po marami akong hindi agree sa mga political, interview niya, 'no. Pero yung ginawa niya ro'n, boto ako do'n sa ginawa ni Karen na 'yon. Sabi ko sa inyo hindi tayo tao, issue tayo. Bagamat ayaw ko si Karen, ayaw ko yung kanyang stand, but that time, ang ganda sabi niya, "Etong gusto ko." Hindi niya gusto hindi siya panig sa SMNI. Hindi niya mahal ang SMNI, parang gano'n. Pero this is a matter of principle. And I totally agree with her. Kaya yan po yung sinasabi ko doon sa natutuwa pa kayo. Kayong mga dilawan. Alam niyo kung sino kayo, Lagi niyo pang ini-interview yang dating dilaw na yan, ganun tapos sarcastic. Hindi ko napapangalanan, ganun siya, sarcastic. Natutuwa pa. Dapat hindi gano'n. Gusto ko yung ginawa yung stand ni Karen na hindi mo kailangan gusto ang SMNI o hindi mo kailangan gusto si Ka Eric. Dahil ako hindi ko rin gusto. Yang SMNI gumawa yan ng sariling debate niya para kay Marcos. Kaya hindi ko rin yan gusto. But this is not a matter of gusto ko o ayaw ko SMNI. This is not a matter of gusto ko o ayaw ko si Ka Eric. Mali yung ginawa kay Ka Eric, mali yung ginawa kay ano. Kaya nga, sabi niya, and I stand with her, dapat ganito po lahat ang media. This is a matter of principle. Sa mga media, sa mga vloggers, doon sa mga dilawan na tuwang-tuwa pa kayo sa nangyari, dapat ito litanan nyo. Please repeat after me. This is a matter of principle. Yun. Hindi yung kailangan gustuhin natin ang bawat isa. Kasi uulit-ulitin yan. Yan yung lagi nating paliwanag. Pag hinayaan natin, ginawa yan sa SMNI, ginawa yan kay Ka Eric, uulit-ulitin yan. Baka next time, wala kayo sa ibabaw, hindi kayo ang malakas sa politika, pagdating nyo sa ilalim at iginawa sa inyo, dali ka dyan. Yung taing tinapon mo, bumalik sa'yo. Yung kalat na tinapon mo, kaya bumaha, dahil dun sa kalat mo, ikaw ang binaha. Kaya ganyan. So, ako approve. May pasensya na po hindi po tayo makakarin, pero approve ako sa sinabi ko yun, sa sinabi niya doon. Magising sana yung mga kasamahan niyang dilaw. Sabi ni Jean Corpus dito, di pala niya kaya pag one-on-one interview. Sana manahimik na lang. Nag-TikTok na lang siya. Kaya nga dapat nag-TikTok na lang siya. Alam mo yung humarap na Nograles sa kamera, parang iba yung Nograles na humarap kay Karen Davila. Parang gusto kong sabihin, ilabas nyo yung totoong Nograles. Baka fake yan baka fake Nograles yan. Sa bagay, hindi natin alam. Pabago-bago siya Dati pinupuri niya yung SMNI. Ngayon, galit na sa SMNI. Politiko. Politikong-politiko. Paiba-iba. Ang tapang sa kamera. Pagdating kay Karen, tamimi. Wala. Sabi ni Buhay Canada, si Karen ay tinetesting niya ang kanyang ini-interview. Example kay Tatay Digong, in-underestimate niya. But in the end, she was outsmarted by Tatay Digong, kaya tiklop.
dyan kay Nograles, bobong attorney ang peg. Kasi po si Tatay Digong nga, sabi ko sa inyo, abogado, may talino, may pagka-smart, and yet, nasa ground. Tagal niya na nasa executive office. Tagal niyang mayor. At hindi po yan yung basta-basta anak mayaman na nakasalalay sa apelyido ng tatay. Siya mismo, trinabaho niya ang Davao. Kaya kung experience-wise, sa tagal kasi ni Karen bilang media personality, mataas na ang ano niyan. Mataas ang experience niyan. Kaya pag nagsalitaan kayo, lalabas yung experience eh. Kaya kinain si Nograles. Pero pagdating kay PRRD, mas malalim ang experience ni PRRD. Doon mo makikita na kadalasan wala yan sa edad. Nasa experience yan. Merong mga matatanda. Parang walang kinatandaan eh. Parang, salamat po tatay. Ganun lang. Parang, kaya sila nakapwesto sa kanilang kinalalagyan at kaya sila mayaman dahil sa tatay. Pero pag tiningnan mo yung utak, walang alam. Bakit? Hindi galing sa baba. Bob Jan, sabi niya si Kong Migs Nograles, naging anchor ng SMNI sa Legal Minds, walang utang na loob. Alam mo, pagka ang mga politiko nakakalimot sa kanilang kung sino ang tumulong sa kanila, talagang mawawalan ng utang na loob at saka hindi yan titingin. Kasi tandaan ninyo, marami sa nakaupo ngayon, let's admit it, marami sa nakaupo ngayon is because of Sara. Kung si Sara tumakbo bilang presidente, hindi sana naupo si Marcos. Hindi sana speaker si Romualdez. Maraming nakaupo ngayon dahil nakisama si Sara. Pero tingnan nyo kung anong ginagawa kay Sara. Nilalaglag. Despite kung anong pinakita ng Duterte sa kanila, nilalaglag pa rin sila. Kaya ako hindi na masusurpresa bandang huli. Pag lumakas si Sara, sila maglalaglagan. Bakit? Sila eh. Sila walang loyalty sa balat eh. Wala. Kaya nasa pakinabang yan. At mahirap makisama sa isang tao na nakikisama lang sa'yo dahil sa pakinabang. The moment na mawala yung pakinabang, ilalaglag ka na. Mahal kong bayan, live po tayo. Sabi ni My Messi Life, di uso sa mga politiko ang utang na loob, pansariling interes lang. Sabi ni Jean Corpus, pera-pera lang. Dapat nagraan noon si Tatay Digong as president. Leticia Jensen, hindi po siya pwedeng tumakbo. Kasi hindi ka pwedeng maging presidente na re-electionist. Presidente na po siya eh. Hindi po pwedeng tumakbo si PRRD. Kaya nga po ulitin ko, ang itinutulak namin dati si Sara. Even PRRD ang tinutulak niya si Sara. Senator Bongo, si Sara din ang itinutulak bilang presidente. At ang buong DDS community na yanig. The time na nag-decide si Sara, hindi siya tatakbong presidente but vice president. Doon po nahati ang DDS. Meron yung sumuporta kay Sara
at sinuportahan din si Marcos, yung kanyang presidente. Kami po, Banateros Brothers, kami po yung DDS na hindi kami suporta dyan. Ayaw namin si Marcos. So doon nahati ang DDS, meron ng budol, at kami po yung hindi ng budol sa inyo. Sabi namin, ayaw namin dyan, makikinig kami kay PRRD. Kaya nga DDS eh. Ibig sabihin, yung Tatay Digong na Duterte, hindi yung anak. We have nothing against Sara, pero hindi namin pwedeng kainin yung pinapakain niya sa amin. Ang iboto yung kanyang presidente. We cannot do that. Nanindigan po kami. Doon po nahati, doon po kami pinagmumura, doon kami binabash, doon kami sinabing hindi totoo ang DDS kasi ayaw nyo suportahan si Sara dahil ayaw nyo doon sa presidente niya, hindi po, hindi ganun. Ang lagi naming sinasabi, and until now, paulit-ulit kong sinasabi, please repeat after me. Ang cue namin na kay PRRD, hindi sa anak, hindi sa kapatid, hindi sa tatay, hindi kung kani-kanino, hindi sa mga kaibigan niya, kung hindi kay PRRD himself. So pag tahimik si PRRD, tahimik kami. Pag sinabing suportahan niyang tao na yan, suporta. Pag sinabing attack, attack. But for now, tahimik. Pero pinupush namin mag-senador. Yan. And then, pagkasado ng senador, kami Banateros, we will be very active. We will be very active. Sabi nila Tuvilla, agree, ginamit nila mga Duterte. Dapat sa susunod, wala nang itataas ang kamay ng mga Duterte. Sa totoo, alam namin kung sino ang gusto ni PRRD. Hindi lang niya magawa kasi because of Sara. Siyempre, hindi siya pwedeng magtaas ng ibang kamay na hindi presidente ni Sara. That is very obvious. Kasi otherwise, kung talagang gusto ni PRRD yung kasama ni Sara na si Marcos, itinaas niya na ang kamay ni Marcos. Obviously, hindi niya tinaas eh. Diba? Kaya doon kami nakinig. At alam namin kung sino talaga gusto niya. Hindi niya lang pwedeng magawa. Ang dali namang itaas niya kamay ni Marcos eh. Diba?